O ito ho mga kababayan, yarin lamang hindi na tayo nag-iimbestiga dito sa mga maanomalyang flood control dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung sakali man kung sakali man hong lumubog, tumataas na yung baha sa mga lugar nyo, manood lamang ho kayo ng impeachment trial ni VP Sara. Malamang sa malamang, uhupa yan. Kasi yun ang prioridad ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Paano patalsikin sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte. Okay, kung sakaling papasok na yung tubig baha sa pamamahay nyo, manood lamang ho kayo ng impeachment trial ni VP Sara. Joke lang. Manawagan ho tayo na magtuloy-tuloy o umpisahan ulit yung investigasyon na yan sa mga maanomalyang flood control project. Kasi kung di ho nila kinurakot ang pera, at pati ngayon yung mga delivery boy ni Saldico naambunan na rin ang tagta 22 to 25 million pesos kada isa. Hindi ho mangyayari ang mga ganyang klaseng aberya. Ngayon, at least, naiintindihan na ng ating mga kababayan kung bakit weekend talagang sunod-sunod yung mga issue. Kesyo, nagsumiti na daw ng formal na request ang Estados Unidos para sa extradition na nitong si Pastor Kibuloy. Yung 4 na Marines na nagrekat na kung saan binayaran daw di umano ng 22 to 25 million pesos. Diba? Sunod-sunod ano tong mga to? Diversionary tactics ng administrasyon ni Marcos Jr. to. Ang tawag dyan, pusit tactics. Diba? Kasi alam nila, yung baha, matindi ho yung mga nararanasang baha ngayon ng ating mga kababayan. Kaya ang advice ko, kung sakaling binabaha kayo, manood kayo ng impeachment trial ni VP Sara. Kasi doon gumagastos tayo ng 25 million kada araw para ma-facilitate yung impeachment trial na yan. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, nagpipishing expedition tayo. Share, like, and subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Malinaw ho mga kababayan. Gusto ho nilang lumpuhin. Ako sakali man kasi tanggap na nitong si Bangag ni Marcos Jr. na yung ideya na ma-impeach si VP Sara habang tumatagal ang impeachment trial, lalo hong palabo ng palabo. Imbis na dumadami ang ating mga kababayan na nagiging maging interesado, nawawalan ho sila ng interest kasi alam na ng mga manunod sa impeachment kung ano ang madadatnan nila dyan sa impeachment trial na. Napanood na namin sa mini trial ni Luis Troyan. Yun ang nababasa natin. Wala namang bago. Yun lagi nasa comment section. Wala namang bago. Merry Grace Piatos na naman. Sa House of Representative nga, mini trial na ngayon. Hirap na hirap pa kayo magpatunay. Paano pa dyan sa mismong impeachment trial to? Ayun na nga, umpisa nun natin ang ating talakayan. Pagdating naman ho doon kay Pastor Kibuloy, ano ho yan? Yan ho, talagang gusto ho nilang lumpuhin ang, kung sakali man, kandidatura ni VP Sara sa 2028. Kasi alam ho nila, isa sa pinakamalakas, mapuwersang sumusuporta kay VP Sara ngayong mga panahon na to. Walang iba, kundi ang KOJC, Pastor Apollo Kibuloy. Diba, isa ho siya sa talagang ngayon pa lang nakikita na ho natin na magbibigay ng napakatinding moral boost, hindi lang sa kandidatura ni VP Sara, hindi lang sa financial aspect, sa lahat ng aspeto. Kung sakaling tumakbo itong si VP Sara, ang laki na maitutulong nitong si Pastor Kibuloy. Kung sakaling nandyan siya, pagka tumakbo ng pagka-presidente itong si VP Sara. Kaya ngayon pa lang, itong Bangag admin, ini-eliminate na ho nila yung mga possible magiging edge ni VP Sara sa 2028 election. Wala hong kinalaman sa mga kasong kinahaharap niya sa Amerika ni Pastor Kibuloy, yung mga dahilan kung bakit i-extradite siya. Wag naman sana nakunod. Yan ho ang isa sa pinaka huling gusto nating mangyari dito sa PHP. Dahil nakita ho natin na kung paano ho yan tumulong sa nation building nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Pagdating sa mga rebuilding nagbalik loob, dun sa mga mahihirap nating kababayan, pagka merong sakuna, automatic yan KOJC, mabilis ho yan na talaga nakaresponde sa ating mga kababayan. Kunyari, ngayon merong bagyong isa ho sa bago pa ho dumating ang administrasyon, nandyan na ho ang KOJC, si Pastor Kibuloy para maghatid ng tulong. Panoorin ho natin to. Ayan Pagka ganito na kalalim ang baha, yan. Pagka ganito na rumaragasa, buksan nyo lang ho ang yung FB or blue app o kaya red app
Grabe, oh. Hanapin nyo lamang ho ang impeachment trial ni Bibi Sara. Sigurado ako, hindi nalulubog sa mga bahay nyo. Pamira ka mga sambayan ng Pilipino. Bangag admin talaga. O saan napunta pera? O kung hindi ninakaw, saan napunta pera? Saan napunta yung pera para mapigilan itong mga ganitong klaseng kaganapan? Aber, saan na? Yeah. Punta ko tayo dito kay CJ Hero. Ito ho yung CJ and PGMN file counter affidavit at DOJ. Martin's lawsuit won't scare us despite personal safety concern. Panoorin natin. Hello. We just filed our counter affidavit for the cyber libel case filed against myself and some colleagues from PGMN and PGMN also. But I find it to be a very flimsy accusation, and I maintain that this is just an intimidation tactic and the retaliation for having talked about the corruption, the massive corruption that happened under his watch as the Speaker of the House of Representatives. But, we're not going to be intimidated. We're going to fight this through, and we'll keep digging and exposing corruption in government. Do you think this is a suppression of press freedom? Of course, this is suppression of press freedom. Okay, sana kung meron GMA, Channel 2, kung ano pa man network yan. Kaso, anyway, i-share na natin. Because if, the chilling effect is there, we're extra careful now, and sometimes, we think twice when it comes to the stories that we pursue. And now it's not just whether it's true or not, or whether we can back it up with evidence or not. Now we're also thinking about, are we going to get sued for this? But, we have to keep telling people the truth and just do the right thing. Are you worried about your safety and security? And has it been financially painful? Marami naman tayong natatanggap palagi na threats, and kasama sa mga threats na pinaghandaan natin ay yung mga cases katulad nito. As long as we know that we have the truth on our side, wala naman tayong ginawang masama, we're not gonna be scared. Pero syempre, ibang usapan yung safety ng family, so we are also taking precautions to secure our family, yung safety ng children namin. And mabigat yung epekto sa atin, especially because we're very limited to what we can say in public, but once we get to say everything in public and get the full truth out there, I'm sure that the confidence of our supporters in every industry, babalik naman yan. But for now, we'll try to win the cases first and keep telling the truth. Hello. We just filed our counter affidavit for the cyber libel case. Next. Ito, dito ko tayo kay Senator Cayetano. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po sa lahat ng ating mga friends and family sa Facebook. Kamusta po kayo? Parang mahina internet. Di lumalabas. Dali. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. We always start out with praising God. Alam ko po medyo hirap ang marami. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa marami pong cities outside Metro Manila, sa maraming rural areas. Sobra po ang pag-ulan, rainy weekend. Hirap po ang ating mga pedestrian at hirap din po yung mga nagmumotor. So we thank God for the opportunity to pray for our nation. We thank God for the opportunity na nare-reveal ang mga problema sa ating bansa. And we also praise God na through the internet, through the international scene, di ba? Nakikita natin kung anong solusyon ng mga ibang bansa. So nadidemand natin sa gobyerno natin na kailangan maganda din ang solusyon sa atin. So bati muna ko, IL, our side. Lord God, am I achieving your purpose? Lord God, am I doing what you want me to do? So, let me put it this way po, no? Ang importante po sa kapag ka may shaking or may struggle is number one, yung foundation mo. Ang foundation mo ba ay tao,
pera, kapangyarihan, o ang foundation mo ay salita ng Diyos o yung kabutihan ng Diyos. Number 2, itatanong mo parate kung naka-align ka sa purpose ni Lord. Kasi kahit na tayo ay maka-Diyos, kahit ikaw ay maka-Diyos, kahit ikaw ang pinaka-maka-Diyos na tao sa buong mundo, look at the Bible. Many people who were very godly or were walking with God made mistakes kasi nga ang nasunod yung sarili na nila. Kaya hindi tama tanungin, Lord, are you on my side? Or let me put it this way, mas tamang tanungin, Lord, am I on your side? Kasi pag tayo nasa side ni Lord, parati tayong nasa tama. So, ang topic po natin ay yung purpose. So, kahapon, sabi ni Brother Jeremiah Belica, original intent, no? Ang sabi ko naman yung the why, di ba? So, dun sa mga inventor, na-invento yung telepono. So, anong purpose? Communication. But nung na-invento yung cellphone, different kinds of communication kasi may text message na. Tapos meron na rin pocket diary yung phone. And then na-invento yung smartphone. So basically, ang purpose na is parang meron ka ng pocket computer, di ba? So napakaraming apps. Ngayon, nako-convert pa yung languages. So napakarami. So when you go to the manufacturer or the one who made yung original intent niya, makukuha mo yung purpose. Ang gusto kong idagdag today is that purpose, nakuha ko po to kay Dr. Miles Monroe, purpose can guard you. No? Pwede kang bantayan ng purpose mo. For example po, no? Yung aking pong pinsan na magba-bar exam and napakalaking achievement sa kanya, sa kanyang pamilya, talagang tsinaga niya mag-aral. So, nung tinatanong siya ni Lani, anong plano mo? So, yeah, so many hours in the whole day. Halos kakain lang siya ng meal, tapos mag-walk around lang para may konting exercise. So, may purpose kasi siya, which is pumasa sa bar exam. So, yung purpose niya ay binabantayan yung oras niya every day. Isang idadagdag ko doon, pag may purpose na binabantayan ka, planning helps, di ba? Kasi pag hindi mo plinan, ibig sabihin, pag medyo bara-bara or bahala na si Batman, pwede kang bantayan ng purpose mo, pero pwedeng maraming masayang. Ang magandang example dyan, mga athletes. Tanungin nyo kahit po sinong athletes, lalo yung first time pa lang mag-champion, di ba? Tanong nyo po yung whether si, of course, ang mga gold medalist natin po sa Olympics, o ngayon, syempre, si Alex, di ba? Pag tinanong mo, talagang yung diet, yung health nila, tulog ng tama, ibig sabihin yung hindi magpupuyat, yung wag magda-drugs, wag magninigarilyo, wag iinom or kung inuman, wag masyado. Tapos yung training program nila, 'di ba? Makikita mo ginaid nun yung purpose nila, yung gusto nilang magkaroon ng gold medal, 'di ba? So yung planning helps them kasi nakakapag-set ito ng mga goals. Jenny Abigan from Japan, magandang hapon sa inyo. Trapper Game Yard. Grabe ho yung baha sa sa Caloocan, ha? Grabe ho yung baha. Mag-ingat ho kayo mga kababayan. Napakatindi ho ng ngayon ng baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon, ha? Mag-ingat ho, mag-ingat. Thank you. Nancy from Toronto, Canada. Sorry guys, hindi pwede ako masyadong mahaba today. I was just gonna check in. I was just gonna kamusta kayong lahat. Rainy days, pray for our country. Let's look at problems, but let's also propose solutions. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Sabi nga, laban lang. Parati natin i-base sa salita ng Diyos. Sabi nga po, kung anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. That's a biblical principle. From Tagbilaran City, Bohol. So, maadyong hapon sa kaninyong tanan, mga taga Bohol. Sana makabakasyon din, makapasyal, pero medyo sabay-sabay lahat ng trabaho at sabay-sabay lahat ng problema. May challenge din tayo sa ating ekonomiya natin. So guys, may nagsasuggest din or naisip ko din lang, 'di ba, na just in the same manner when we started the impeachment, we talked about some terms. So may maraming nag-aasabi, ano ba talaga yung Pax Silica? May mga nagtatanong, ano talaga yung mga numbers na yan sa ekonomiya natin? Kamusta ba talaga takbo ng ekonomiya natin? So,
ang iniisip ko, humanap ng partner pagka isa o dalawa, maybe pro at con. Pag pinag-usapan natin yung mga yan, para mahimay natin na mas maganda. Oh, shout out, taga Paumbong, Bulacan. Ayan, dyan po talaga galing si Lani. Although lumaki po siya sa Marilao at Bukawi, pero taga Paumbong po talaga ang kanyang tatay. So, God bless at shout out sa lahat sa inyong mga Bulakenyo. Shine Silva Atienza, laban lang, bilog ang mundo. Yan. Magandang point yan. Ang tanong, bilog ba talaga? O flat o bilog? Diyan pa nga lang sa mundo, hindi na magkakasundo yung iba dyan eh. Ha? Flat ba o bilog? Kasi yung iba, akala ata flat yung mundo, but okay lang. Watching from Maging ito si Senator Cayetano, ano na rin? No, alin ba talaga? Bilog o flat? Hong Kong. So sa atin mahigit 200,000 mga kababayan na nandyan sa Hong Kong at lahat ng OFWs natin, di ba? So OFWs, di ba? Purpose nila, yung why, bakit sila nag-abroad. Most of them po, kabuhayan para better future sa kanilang pamilya. Yung iba, existence, meaning hindi kakain ng pamilya pag dito magtrabaho dahil maliit ang sweldo or walang makuhang trabaho. So ang purpose, mag-abroad, existence, yung iba naman, better life, di ba? Yung makapag-aral ng mabuti, better schools, yung medical ng mga pamilya, makabili ng bahay. So yung purpose guides them. So minsan may quick money. Marami po talaga Pilipino, hindi lang dito pero abroad, nagsascam. Kasi minsan hindi in conflict with your purpose yung ino-offer sa'yo. Diba? So for example, ang purpose mo, better na kabuhayan. Nakaipon ka, $5,000. Tapos may nagsabi, uy, 10% a month ang ano dito, ang interest. So yung 5,000 mo, may 50 ka agad. Ilan buwan mo inipon yung 5,000 na yan. Isipin mo sa 10% a month. Sa 5,000, 500 yung interest in 10 months. Doble ang pera mo. Ingat po tayo pag masyadong maganda kasi pareho man yung purpose, pwedeng scam yan. So yung resulta ay iba. So di ba kasi iba pa ho yung matetempt tayo at hindi tayo binantayan ng purpose. Yung natetempt, so halimbawa, purpose mo mabaligdiktorian, pero panay ang lakwatsa, panay ang barkada, panay ang inom, hindi mo na-achieve yung purpose mo. Dito naman, yung example ko po na kapag may mga investment opportunities, it can be in pursuant, di ba? Pwede itong para nga yung purpose mo ma-achieve, pero pag scam yan, pwedeng it will set you back big because nga yung naipon mo nawala. Nettie Vasquez, Laban, Danielo Reyes, shout out SP Reyes family from Holy Spirit, Quezon City. Kamusta po mga taga Metro Manila? Medyo marami pong ulan. Ingat po yung mga nasa motor at mga napipilitan pa rin mag-commute. So God bless you guys. Ayan mga taga Dubai. Rekta na ho tayo dito sa kay Atty. Baligod. Sir, comment nyo dun sa apat na apat po yun. Apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila. Na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun. Hindi mo may iwasan yan. At yaang na yan, kaya nga nagtakip sila ng mukha eh. At yaang pangangantsaw na yan, mag-uumpisa na ho yan. Kasi dito sa PH Update, kaya dati naman nakalabas yung mga mukha nila, talagang ilalabas yung natin dito yan.
Eh, yung naunang video natin, nakita nyo ho, yun ho, ang isa ho yun sa mga maaangas eh. Yung merong bigote, yung, di ba? Isa yun sa mga Ang maaangas. advice ko sa kanila, Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng apat na ito? Yung 10? well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala May na rin ganun bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Attorney, sino raw itong mga naniligaw? Sir, comment niyo dun sa Next, madami ho ito. Ang nagregat po ay si Technical Sergeant Benny Voluntate, Sergeant Rosbert Opan, Sergeant Bernard Tube, and Sergeant Cecilio Garoder Jr. Ang nagregat po ay si Yung apat ho na yun ang nagrekant, ha? O, wag na ho ito. Ito, hindi nagrekant to. Paldo ito. Hindi ho yung nagrekant. Paldo ho yan si Bako, si Jinky Luistro. Paldo ho siya. Paldo. Teka lang. Tama. Rekta ho tayo kay Boss Tada. Palakpakan ho muna natin. Banateros, Vox Populi, no? Simente. Hindi ba? Dapat nga walang aircon yan. Sayang talaga ang pera ng taong bayan. Pero mantakin ninyo 25 million per day ang ginagastos Kung may natin tanong yan. ako, lumaduwelop ang clean yun. Saan nakukuha yung pera? Pera. Sino yung minakuyaran? Sino yung minakuyaran? Hindi, ano yung expense? Actually, Ano dinivide nila yun. Yung total budget ng Senate for 1 year, dinivide nila yun kaya lumalabas 25. So parang per session, per day, 25 million. Hindi ko alam kung itong budget nila mismo sa hearing, kung may additional na pera aside from yung 25 million per day. Kasi Grabe, lumabas yun kay Ping Lacson, di ba? Sabi niya na 25 million per day. Kay Gatchalian. Si Cayetano. Kay di ba? Gatchalian. Ay, kay Gatchalian. 25 million per day. So, Iisip ko, saan nakukuha yung clean yun? Kanino? pambayad ng pambayad ng mga tao, staff, Ano yun? kuryente, tubig, pagkain. Ang mahal naman So yung nila. umaapaw pagkain diyan habang mga kababayan natin walang makakain Kaya diyan sa nga eh. Senado. Kaya. Sobra-sobra pagkain. Akala ko, kuya, yung develop and clean yun, nakukuha sa mga buhayang prosecution. Kasama na yung lahat. Sa Hindi, kanila pero na. kumita na sila according sa mga according kay Matagal na Greco pumaldo Bellica. yan. Sabi ni Greco Bellica doon sa Quadcom, 10 million per congressman daw yan. Ayon to kay hindi to Correct. salita ng Banateros. Ayon ito sa kay Greco Bellica. Yung Quadcom daw, bawat congressman 10 million. 15 hearings yun. Imagine mo 150 million yun kung totoo yan 150 million per congressman, ilan sila doon. So kung sa 10 congressman, ano na yun? 1.5 billion na yun sa 10 hearing. Imagine. Tapos kapag ganado pa, pag may napapatrending na issue sila laban kay BP Sara, may additional talent fee pa daw. Ayun ang sabi ni... Etong si ano? Basta binanatan mo Duterte. Oo. Etong si Redon, after nung hearing, lagi siyang may press con. Sa tingin mo, meron din talaga yan? Meron yun. Meron Ako yan. sa tingin May ad yan, no? Hindi, sanabi din naman ng 18 Marines Again, hindi to word ng hindi namin statement to Nire-reaction lang natin yung chismis na yung mga Sinabi ng 18 Marines, sabi ng 18 Marines at bibigay din daw sila diyan. Ininay naman niya. Pero ayun nga, yun inano lang natin. BMW daw yung kotse niyan eh. Daw. Oo, Daw. daw. Oo, daw. Tsaka hindi ka na rin magtataka dun eh. Yung mga yan, hindi naman nila sisirain yung mga pangalan nila Si Bay nandun lang sa gilid, nakarelax lang si para Bay. lang dyan. Kasi alam naman din nila na nasisira sila eh. So kaya nila ginagawa yan kasi may napapakinabangan Parang nila. yung gusto mo sa clean, parang suicide na lang tayo. Tsaka Hindi mapansin naman nyo- sila mananalo eh. Napansin niyo puro party list.
dati, yun nga, di ba, natanong natin yung dati ng mga congressman dito, ang party list representative daw dati, walang halos kapangyarihan eh. Walang say yan. O, kasi hindi yan, hindi yan binoto ng tao ng distrito eh. Di ba, ang binoto is yung kanilang party list mismo. Eh, yung sinasabi, ngayon daw, naging sobrang powerful ng mga party list. Imagine, ginawa pang appropriation sa chairman yung party list ng big, di ba, yung Saldico. O, ngayon lang daw nangyari yan. Sa Tsaka tagal. maraming nagkakaroon ng power ngayon eh. Oh, yung mga addict before nawala na ng power. Mga NPA nawala na ng power. Ngayon sila ang siga sa kalsada. Nasa Itong Malacanang pa yung iba. Itong mga terorista. Nako. Matindi ngayon. Tsaka itong mga party list na to, may mga pondo doon. To ayaw kay kay Toby Tiangco. Meron talaga. May mga pondo, ang lalaki daw. Eh, kauna-unahan daw yan sa kasaysayan nata ng Pilipinas. Kasi parang, halimbawa, ikaw, congressman ka ng isang distrito. Mahirap eh. Kasi halimbawa, yung distrito mo, majority na ng mga tao doon, Duterte supporter, halimbawa. So kung babanatan mo mga Duterte, medyo mababad trip sa'yo yung mga, yung mga botante mo. Kung party list ka, di ba? Usually, ang ginagawa sa party list, alam ni Banat ba yan? Yung, kasi dati nagkaroon ng party list, tumakbo ng party list si Madam Moca eh. Ano yan? Kailangan mo lang ng isang probinsya, magpo-focus ka lang sa isang probinsya, pwede ka nang maging manalong party list eh. Di ba, Banat Bay? Yung sistema ng party list. Kaya ngayon, dito sa distrito, mahirap. Pag alimbawa, ma-expose ako na anti-Duterte ako, tapos majority ng constituency ko, Duterte, yari ako. Kaya ngayon, siguro walang kumakagat doon sa pain. Siguro may pera nang nakapain, ayaw nilang kumagat. Kaya ang kakagat yung hindi naman, party list representative, hindi binoboto talaga ng taong bayan. Hindi, alam mo, kakagatin nila ngayon yan. Kasi inaantay nila yung budget eh. Pagdating ng 2027, wala na yan. Baklasan na yung mga yan. Laglagan na yan. Kaya hanggang ngayon na lang yan eh. So 2027 na nyo, mag-iiba to ng mga yan. Pero may tanong ako, Bay, di ba nag-party list kayo dati? Angkop ba sa, katulad niya nila Redon, angkop ba sa party list na ganyan yung pinagagawa nila? Talagang trabaho ba talaga nila? Anong party list niya? Bicol Saros siya eh, di ba? Hindi natin alam kasi nakafocus siya sa mga Duterte eh. Hindi naman taga Bicol yung mga Duterte. Hindi ba? Yung dati, Kalabanat ba, ang niyan, ang advokasya yata sa mga nanay, single mom, gano'n. So dapat naman gano'n ang party list eh. Pero wala eh, iba na talaga. Pero kaya gusto, maraming nagsusulong na sana alisin na nga yung party list. Dapat alisin na yan. Ginagawa nila, nawawala ko lang yung mga nakaupo eh. Kaya ngayon, yung ginagawa nila ngayon, sila Koke. Pang-frontliner nila yan eh. Kasi wala namang mawawala sa kanila eh. Pareho kayo ng ilong ni Koke, no? Ganito. Hindi, tsaka dagdag pasahod natin yan eh. Yung party list na yan, di ba? So tayo pa rin nagpapasahod. Maganda sana yung niyan. Maganda sana yung kung matutupad lang yung mandato. Kasi ang nire-represent ng party list yung mga marginalized sector eh. Kung nare-represent talaga yung marginalized sector, dami mga party list, kung ano-ano, patawa na yung mga pangalan eh, di ba? Kung ano-ano na yung mga naiisip, pero hindi ko alam bakit pinapayagan ng COMELEC. Pero pa isang iwi. Ngiwi, party list, gano'n? Iba. Yung giwi. Ngiwi pa. Party list. Tabingi eh. Pati yung pati utak, tabingi eh. Nakinig eh. Nakinig tayo ka. Yaman na yan. Kakakuha na yan mag Bumalik tayo dun sa impeachment. Ano mga observations ninyo? Itong nakaraan kasi natapos na yung article, yung article na rebellion, inciting to sedition pala, tapos yung grave threats. Itong ngayon, yung unang article itong tinatakil ngayon, yung anong yan, article ko, Choli, patungkol dito sa confidential funds. Anong masasabi nyo, mga observation nyo? Mga... Ako, ang unang-una ko nagugulol ako. Ang unang-una ko na-observahan ko. Nabulol pa. Kaya nga eh, nakapanhanan, no? Sinalo ko lahat eh. Ako, ang una ko na-observahan. Ang hirap pala mag-gigkas ng na-observahan. Nahirapan ako. Observe. Ang una kong na-observahan, si Kapunan talaga eh. Kasi kalima.
Bakit? Bakit? Akala ko talaga mag-ate. Tapos akala ko kamag-anak nila si Luis. Pero magkakamukha silang tatlo. Magkakaway, Piernes. Tapos lahat sila pare-pare sa Napakahusay ng ako obserbasyon. ugali. Yung ba kila- Tama na ugali. Di ba kilala yan? Sino yan? Si Doris yan. Singer yan. Sino? Elton John. Elton John. What I'm gonna do to make you love me. Yan ba yun? Pero ito nga, yung napansin ko lang talaga, literal eh. Yung diyan sa hearing. Parang kampon ng kadiliman at saka kampon ng kabutihan. Makita mo yung kampo ni VP Sara, ang babait, ang gagalang, kahit Ang bastos. babata. Ang babata. Oo. Ito naman, ewan ko, parang may age, may yata dito, age limit Requirements yata. yun Requirement, eh. no? Oo. Mga mukhang maligno, ano? Sabi nga daw ng mga net, Ay, ako, sakit sa ulo, mga mukhang maligno. netizen, Pambira. Agnas versus Angas. Hindi naman. Netizen na nagsabi niya na. Netizen. Hindi, tsaka, Curious ako sa may mga driver din kaya itong mga to. yun nga eh. Driver. Palagay ka meron. Doon nga ako papasok eh. Kasi, hindi na, tama yung sinasabi niya dilima. Kasi si Madam, Attorney Kapunan, panay tanong ng, kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng tubig? Hindi, baka lang siya, mabait lang talaga siya. Kanina ako sa Kapunan, may kaso rin raw eh. Na kinakaharap noon. Yun na nga. Hindi parang tapos yung kaso niyan eh. Actually, hindi lang yung kaso. Galit siya sa korap, pero pinagtatanggol niya, korap. Kaya nga. Kasi abogado yan ni Napoles. Di ba? Si Napoles convicted yun na PDAF, di ba? So, Anong kaso niya? Anong kaso? ni Napoles, corruption. Si Si Kapunan. Illegal possession of agripies. Bustas! Ikaw nagsabi, malinaw yung magkakasabi mo. Pero ayun nga, ano pa mga observation niyo, Jay Yun, Guevara? yung inside plan nila. Parang kasi, palagi nila sinasabi na may pasabog silang matindi, tapos nauuwi lang sa kangkungan yung mga witness. Parang parang pinamumukha nila sa tao na wala talagang kwenta yung mga inilalabas nila yung mga Walang ebidensya, no? Walang ebidensya, walang matibay na ebidensya. Parang kulang na lang sabihin nila na talagang walang kwenta tong impeachment na to. Ginagawa lang namin to dahil sa kagustuhan ng amo namin. Ayun. At napapansin din natin, parang wala na silang gana eh. Sila mismo wala na rin gana. At alam na rin nila siguro na talagang hindi nila mai-impeach si VP Sara Duterte. Kasi sa takbo ng impeachment ngayon, sa takbo ng trial, wala silang mapatunayan araw-araw, 13 days na kahit isa na ibinibintang nila, hindi nila mapatunayan. 14 na yata, di ba? Pang 13 kahapon. Nasa 13 na. Sa susunod, 14, pang 14. Oo. Baka kaya walang gana, hindi pa nakukuha yung pangako sa kanila. Baka. Paano gaganahan? Baka. Nawakuha ka na, gusto mo kanto pa rin. Iyon, no? Kasi supposedly, yun nga, katulad ng sinasabi ko, excited din ako malaman kung ano ba yung hawak nitong prosecution against VP Sara. But 12 days after, napakahaba na ng 12 araw. Usually, unang araw, parang sa boxing, first round, nagsusukatan di ba? Yes. Pero pagdating ng second round, third round, ano na yan, bakbakan na talaga yan. So imaginein mo, kumbaga sa boxing, last round na to, 12 round, wala pa rin, Parang wala pa yung rin nangyari. boxing ni Pacquiao noon tsaka ni Mayweather, nagpuyat ako noon. Mas walang nangyari, Parang sukatan ng sukatan. Nagsayawan lang yung dalawa. Oo. So, ayun nga ang natin, yun ang problema natin dito. Even tayo, gusto rin nating malaman. Gusto nga natin, di ba? Sabi nga natin, sige na. Wag na, tapusin na yung Committee on Justice na yan, yung hearing dyan. Dali na natin sa impeachment court. Tapos sila rin, ilang taon nilang impeachment court. Pagdating ng impeachment court, wala. Lahat ng mga isinasalang nila ng mga taga-gobyerno na nagawa nilang witness, puro incompetent, mga banateros. Tsaka para silang aligaga lagi, no? Hindi nyo ba napapansin? Dumaan yung Friday, Saturday, Sunday. Pagdating ng Monday, ang gulo-gulo na naman nila. Hindi mo sila nagre-review pag sa mga patay na araw na yan? Actually, galing na galing nga sila yung isang political analyst na abogado. Galing na galing daw siya kay Kapunan. Hindi pa si Kapunan, unang salbo pa lang gusto na mag-recess. Ang tagal na walang hearing, pagpasok, biglang recess. Gusto mo po? Analyst? Ewan ko sa kanya kung anong mga qualifications, credentials meron mga yan para matawag na mga analyst. Tsaka wala pa rin
wala pa ring matinding diin tong mga witness sa ng mga anti-Duterte kay BP Sara. Mauubos na lang ata ni Luis Tro lahat ng kulay ng prutas eh. Kada hearing parang wala pa ring buga eh. Oo. Tsaka ganda ng mga damit nila, parang fashion show, no? Oo. May kormang saging, may rambut. Yung kahapon na suot niya, parang sa tingin ko parang puyat na sa lagubang. Ginto. Gintot. Kisa sa Pero nagintot sa totoo lang, aksaya talaga to sa pera ng taong bayan. Imagine niyo mga bossing, no? Di ba? Imbis na nasa Congress sila, gumagawa sila ng mga batas. Si Asidre, natutulog. Si Asidre. Natutulog doon. Kasi nakagano, no? Tulog sa hearing. Oo, nakakahiya. May camera naman. Even the senators, di ba? Sabi ni Senator Amy, 2 batas pa lang napapasa nila. Dahil siguro dito sa impeachment na to, di ba? Ano naman yan? Parang constitutional process man yan. Oo. Okay man yun. Kaya lang, ito nga kasi ang problema. Yung kay VP Sara, alam naman natin, politika lang eh. Yes. Hindi ba? Hindi kaya ako na-observe. Dito na-expose to. Aminin nyo o hindi, mga loyalista at mga pinklawan. Pero alam nyo yung totoo. Ang talino ni Robin. Napansin nyo ba yan? Grabe yung mga tanong niya, no? Pasok. Kasi iba yung bookish, yung iba yung aral ka, iba yung experience. Yes. Pasok na pasok. Alam mo yung kay Robin, hindi mo siya pwedeng maloko kasi sa ground na-experience niya. Hindi katulad nung kay Tito Soto, 29 years, walang kinatandaan. Wala, di ba kita mo, soplak siya ni Cheese. Kasi nag-grandstanding sila eh. Alam mo, kaya nag-number 1 si Robin Padilla sa survey. Kahit nag-number 1 na nakaraan niya ng eleksyon, tapos sa survey ngayon ng senatoriable, nag-number 1 yan. Kasi nakaka-connect yung tao sa kanya. Sa lahat ng nagtatanong dyan, ang natatandaan na tanong, kay Robin lang. Kay Robin. Yes. Correct. Yung tanong ng ibang mga senador, mga banatero, si Tulfo, puro kabalbalan yung mga tanong. Hindi yung tinatanong sa impeachment trial. Pang session yun ng Homeowners Association ng mga tanong na yun, sa mga suggestion. Naririnig ko yun sa meeting ng ng homeowners, yung mga ganun. Dapat gumaya na lang sila kay Lito Lapid. Huwag lang mo sasalita. Manahimik na lang sila kung wala sila maganda sasabihin. Balikan ko lang si Robin, yung sinabi mo na experience. Kasi maliit pa lang ako, nakulong ko na yung sa Apo Sayap pa lang. Sa NPA, pinasok niya. Nakulong niya, namulungan niya, nilang beses, di ba? So, sanay na si Robin sa buhay mahirap. Yung lingwahe na gamit niya eh. Connect talaga sa masa. Lahat ng kasamaan na sa mundo, naranasan niya na eh. So, alam niya yung nangyayari sa reality. Kasi tanungin mo tao, natatandaan mo yung tanong ni Bam Aquino? Wala. Hindi nila magets. Yung tanong ni Risa Ontiveros. Ang ganda ho ng kwentuhan ng mga banateros, pero kailangan na ho na tapusin dito itong video na to. Para bisitahin niyo ho yung DZAR 1026 News. Maganda ng talakayan ho nila. Nasa ho tayo? Basta nandun ho tayo sa pinag-uusapan ho nila yung mga tanong ito sa Senator Robin Padilla. So, maraming salamat ho sa pag-support sa Pitch Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.